And now, no, we're going to continue. So, kakauwi ko lang. So, medyo naputol yung pag-video ko. So, hindi ko siya matutuloy as what we are talking about earlier, no? Or kung ano may pinag-uusapan natin kanina, hindi ko lang maalala. But, all I know is that tapos na ako mag-explain kung paano nagka-cash in sa Mexi, paano nagma-market buy, paano nagli-limit buy, and of course, basic position sizing, yung RR concept, di ba? Pinakita ko niyo sa inyo na kung magkano yung mawawala sa stop loss, depende sa RR nyo, ganong kalaki kikitain nyo. Concept ng fees as well, di ba? So, meron palang oil sa Mexi, that's nice. Ngayon, what we are going to do, no? Balik tayo sa demo trading. Let's talk about the concept of trail stops. Kasi ito, isa to sa pinaka-important na concept when trading. Because the concept of trail stop, no, is about securing your profit. Wow, securing. Securing, no? Sinesecuring nyo yung profit nyo. For example, right now, this is what I'm seeing, di ba? I'm going long, market. By the way, guys, pag na mag-market po kayo, pwede kayo mag-set ng SL. For example, this is going to be my SL. 7355. 7355. Diba? I'm going to open long. This is my SL. Ngayon kasi guys, pag nagmo-market kayo, ito usually yung mga times na nagmamadali kayo mag-entry. Iniingatan nyo pa din by setting stop loss. Ngayon, pwede nyong ihabol kasi to yung position nyo. Ganda ng long natin, sakto, lumipat yung price, no? But yeah, no? Ngayon, ang gagawin po natin, when we say trailing stop, okay? Trail means what? An unfavored small unmotorized path, di ba? Path, daanan. What about trailing? Trailing means draw or to be drawn, or walk or move slowly. Ganun po yung ginagawa natin. No? Hindi ko alam, ipapakita ko siya ngayon because we are doing a demo trade, no? Sana umayon sa atin ng market dun sa pinosisyon ko, which is long. So the concept of trail stop is that kapag po yung market, di ba naglong ako? If the market would move to my plans according to what I want, di ba naglong ako? If yung market is magpunta dito, i-move ko na yung SL ko. Kasi what if, di ba, lumipad si market, lumipad. What if bumagsak dito? Matatalo pa ako. Kanina, green na ako dito sa banda dito. So, guys, sobrang dali lang po ng concept ng trailing stop. No? Sa trailing stop, ginagawa natin siya manually. Okay? Kasi hindi ko pa naaaral yun dito. Meron dito nakalagay trailing stop. Pero sige, explore natin in this video. First time ko siyang gagawin. Ayan. Okay, aralan natin ha. But, once again, ito yung stop loss ko, di ba? Pwede ko siyang igalaw, guys. So, wait lang. Magkano mawawala ako right now dito? Nasa 2K mawawala ako. Ayan. Negative 1977. Ngayon, gusto ko mabawasin yung stop loss ko. Angat ko to. Magkano na lang yung mawawala sa akin kung sakaling mas stop loss ako? 758. Ganun lang po ang trailing stop. You just move your stop loss. I-move ko pa ng mas mataas. 411 na lang ang mawawala sa akin. And now, gusto ko siyang i-move dito sa malapit dito. Let's say dito. Yan. Kita nyo yan, guys. Minove ko siya sa loob ng green. Pwede. Baka kasi ang akala nyo, stop loss is only for the red side, for the negative side. No. Pwede kayong mag-move ng stop loss nyo. For example, ayan, I am scalping. Ganda. Iangat ko lang yung stop loss ko. Ayan, inangat ko yung stop loss ko. Ngayon yung stop loss ko, kahit na mas stop loss ako, green ako. Meron akong profit. In this case, $111. Kaso, ayan na, matatamaan ng stop loss ko. No? Saktong-sakto doon sa placement ko ng stop loss. No? Pagka bumagsak yung price, tatama yan sa stop loss ko and close na yung position ko. But, nasecure ko yung profit. That is what is important, diba? Profit. So, though hindi man malaki yung profit nyo, pili kayo. $0 or negative yung kinita nyo. Sakto dun sa stop loss ko, di ba? Ngayon, di ba umangat pa yung price? Pwede ko pang iangat yung stop loss ko ng kaunti. Ay, shit, bumagsak yung price. Bumagsak pa baba. But my point being is that, ayun, na-trigger na stop loss ko. At least,
yung initial plan ko of the market, kasi akala ko, kunwari, akala ko, aangat si market. Naglong ako. Nung naglong po ako, ano nangyari? Si market ay umangat naman, 'di ba? Kaso nung pagkaangat niya, bumagsak siya. Nawala yung position ko kasi na-trigger na yung stop loss ko or natamaan yung stop loss ko. But imagine, guys, what if hindi natamaan yung stop loss ko? Pwede kong i-move yung stop loss ko. Sa concept ng trading view, we could apply the same concept. Though, hindi talaga tayo nagtitrade sa trading view, ha. This is just for like views. Or not for views rather, but for you guys to see it live, no? So, this is the market. I'm going long. Never mind, I'm going short actually. Sell. Pwede ako mag-market. Okay, this is my SL. TP ko sa pinakailalim. Sagad-sagad ba? Yan. Now, ito yung SL ko, parang sa, di ba ang itsura niya, para lang din naman sa Mexi, di ba? Okay, bumagsak ang price. Okay, bababa ko na yung SL ko ng kaunti. Para alam nyo yun, umuunti na yung loss ko. Oh, bumagsak yung price. Oh, SL nyo, bagsak nyo. Ngayon, tingnan nyo to, meron akong sure ball na profit of $25. Unlike kanina, if yung SL ko is nandito pati sa taas, that is negative 22. Kasi what if ganito gawin ni price? Mawawalan ka ng pera. But, if you secure your money, yan, sinesecure mo yung money mo, ini-ensure mo na may positive ka na. Kahit na umangat dito si market, dito pa lang, naka-out na yung position mo. Is it a bad thing? No. In my wallpaper, sinasabi ko lagi dito, break even. When we say break even, $0. Sinasakto mo. Like this. Sinasakto mo ng $0 yung gain mo. Kasi minsan may pagka-greedy mindset tayo eh. Na, what if ganito mangyari, Kots? No. Bumanyan. Umangat saglit, tas bumaba. Wala. Pili ka. Negative ka, or wala kang kinita. Siyempre, doon ka sa zero. Doon ka sa wala kang kinita. Kasi naman negative ka, sayang. So ngayon, yung SL po na yan, ang tawag dyan, for example, natamaan yan, tapos bumagsak, or basta natamaan yan, SL gain na yan. Meron kang gain, kahit na na-stop loss ka, kumita ka. Diba? That is one way to secure the profit. Panoorin natin kung ano mangyayari. Okay? Let's watch. So, kita nyo guys, the price keeps getting, or the price is doing BOS, diba? Guys, just a tip. If nakakita kayo ng price na nag-BOS, dyan po ako nagsiset up ng SL gain ko. Diba, ito yung last high bago nag-BOS. So, dyan ako mag-set up ng SL ko. Then, I confirm. I just wait for the price to move. Ngayon, nakakita ko, may bago na bang BOS? Wala pang bagong BOS. Wala pang bago. And, ayun, in SL gain. But, ito yung isa sa problem ng emotional trader eh. Kasi sasabihin mo, shit, what if bumagsak pa to? Should I do another short? Try natin mag-short ulit. This is a bad practice na. Kasi, what if palipad na pala yung price? Ngayon, bumagsak yung price, at ang TP mo is pagkalalim-lalim, ang SL mo is dito, second trade na to ha. But, that is a bad practice. By concept, that is revenge trading. Ngayon, SL gain mo na naman yan to ensure your profit. In this case, pabor ba sa atin ng panahon? Nag-BOS na, di ba? Nag-break of structure. Move mo dito sa last na low high niya. Nag-TP. So, for me, isasuggest ko, so, ikaw, Kots, anong gagawin mo pag nag-SL gain? SL gain, iwan ko na. Kasi kapag nag-trade ako, matatalo ako. Pag natalo ako, magre-revenge trade ako na magre-revenge trade hanggang mawalan pa ako. Bakit? Well, not ako lang. For sure, some of you would. Because guys, we are human. We are bound by the natural emotions, no, ng isang tao. Yung matalo ka and mag-revenge trade ka, that is normal. Di ba? Now, let's apply this. Let's do the same concept. Abang nga ako ng IFBG. Ayan, nagka-IFBG, I'm going by. SL ko dito sa pinakababa. Tatargeting kong TP sa pinakatuktok.
Oh, greedy mindset kunwari. Ilang RR yan? 22, 140, nasa 5.5. Check natin. Nasa 5.5 RR yan. Sure, nasa ganon. Hindi ako sure pero baka lang. Pero tingnan natin, di ba? 4.88. Okay lang. Oh. 4.88 RR. Your initial plan is to make sure that kapag matalo ka 23 max loss mo na USDT. Diba? TP mo is plus 114. So in a way, itong lesson natin parang may halong risk management. Pero magtuturo pa ako ng bukod for risk management. Ngayon, ito yung max loss mo. Let's assume that price goes in highway. And hindi. Ayan na. Nag-positive na siya, diba? I-move ko na SL ko. Cots, ba't mo minumove? Break of structure po. Yun ang rule ko eh. Kapag ka break of structure, yung ginawa niya movement na, diba, bumagsak siya to sumangat. Eto. Kasi protected yan eh. Kumbaga, long trend or uptrend tayo. Sa 3 minutes, uptrend tayo. But still, okay. Nag-break of structure, diba? Do you move your SL? Pwede. Kaso syempre, kakabahan ka na yan kasi naka-greedy mindset tayo eh. Gusto ko hanggang tuktok. What if pitikin yung SL ko? Pinitik ang SL ko and tingnan natin na what would happen. Is it good na mag-long ako ulit? Kasi nag-break of structure pa siya dito eh. Diba? Tingnan natin if it is good na mag-long. If maglo-long ka na SL ka na naman, kasi for sure dito lang yung SL mo yan. Kaso kumukontinue siya pataas. For sure hahabulin mo yan. Once again, if SL gain ka, okay na. Tama na. If uulitin mo nang uulitin yung kaka-trade mo, madadali ka. Diba? Kasi the bias is correct. The bias is correct, diba? Ganda oh. Ako, I'm just replaying this ha. This happened on January 2, 2025. In a way, hindi ko alam if tatamaan pa to. Mukhang tatamaan. Now, nakakapanghinayang, diba? Na, hala sayang, what if hindi ko inangat yung SL ko? Ganda nung, nung basic prediction ko, diba? Sa market. By the way, while watching this, no? Sir, bakit ka nag-long doon? Explain ko na lang, ha? Kasi, sanay naman ako magmata-mata ng market, actually. Though, meron ako isang strategy, which is, kita nyo to, merong relatively equal lows dito. Ayan, merong relatively equal lows. Inantay ko lang siya ma-sweep. Diba, na-sweep siya. Ngayon, nung na-sweep na yan, ganito lang naman yan. Ano sabi ko kanina? Mag-aantay ako ng IFVG. So, pwede nyo i-replay yung video, sinabi ko yan. Ito, nakita nyo tong IFVG na to. Nung tinagos na yan dito, nag-long na ako. And ano oras to? This is 5 PM. Okay, so 5 PM. Then na yun. That's one of my, one of the basic entry model. But that is an aggressive entry model ha. Kasi kahit ang IFVG, when we have an inversion fair value gap, it does not mean na talagang sureball yan. No. Nagkataon lang na tama yung prediction ko dito. No? Now, balik tayo sa concept. So, in a way, I'm going to discuss risk management before we proceed sa next video, which is yung Big Boss, di ba? Ito yung SL ko kanina, may TP is this. Tama, di ba? TP hit sana ako. Tama ba? Yan ba ang SL ko? Hindi ko maalala kung saan ako nag-SL, pero for something lang entry ko eh. Dito ata ako nag-entry. Dito ako kanina, 4.88, di ba? Yan, dyan ako banda nag-entry. Ito. Yan yung entry ko, di ba? Ito ngayon ang tatanungin nyo. Is it better to do trail stop or hayaan ko na lang na ma-SL ako? So, by the way, done naman ako with the discussion of the trail stop. Nakita nyo na yung concept. Sukatin natin. When I say sukatin, pros and cons. Okay? Pros and cons. Ano bang mangyayari sa SL ka? Ang pros nito, I mean SL gain to Ano pros nito? Yung positive side. Di ka magne-negative. Or if magne-negative ka, bibihira. Ano cons?
hindi ka magkakaroon ng malaking amount if ever ma-SL gain ka. Ay, sorry. Let me correct. SL talaga to. Ang pros nito, ano ba pros nito? Kumari ito, tingnan nyo to Di ba, bumalik siya dito sa baba, tapos saka siya tumuloy palipad, pataas. Yan yung pros nun. Na kahit na gumanto siya, bumagsak, di ba? Tumuloy pa din siya dun sa initial na gusto kong puntahan niya. Di ba? Yun yung problem. Kasi dito, sa part na to, ulitin ko lang yung nangyari kanina, sa part na to kanina, tayo ay nakapag long na. Kunwari, maglulong ako. Buy. But ayaw. Wait lang, naglalag. Ano yung date yun? Anong date yun? That is January. January, diba? January 2? 2025. Yep, dyan nga. So, let me select bar dito. Kunwari dyan ako nag-long, diba? Long. Buy. Lo. Ayaw, be. What ayaw? It's lagging. It's lagging. Let me close my trading view. Open natin siya. Ito, there we go. So, ngayon, let me do the replay again. Balik tayo ng January. Sorry Hindi ko naman na-expect na ganun mangyayari. So, ayun nga. We got the sweep nung relatively equal lows. So, let's wait for it to go back here. So, once again nga, sabi ko nga sa inyo, nagkaroon dito ng relatively equal lows For others kasi they would consider that as a breakout. But I do not trade breakout. No, never. Never ako nag-trade ng breakout. So now, inantay ko lang ma-sweep yun. And yung sweep confirmation ko for my entry, fair value gap. Which is super aggressive. But it worked naman. Kaso sa market ngayon, yung nangyayari ngayon sa market, hindi ko siya ma-apply. Super volatile ng market ngayon. Dahil sa mga gera-gera. Ayan. So, kunwari, magbabay na ako. Magbabay na ako. Market buy. So, when we say market, remember, instant na. SL ko ito. Diba? TP ko sa pinakatuktok nga. So, baguhin natin. Okay lang. Pwede naman mababago masama dun. Bababa lang entry ko. Mas mataas ang RR ko ngayon, diba? So, once again, sukatin natin. I would not move my SL. I won't do trailing SL. No trail stops, diba? Anong cons? Anong pros? Hindi ka kakabahan kahit na bumaba yung price. Kasi, you are not moving Hinahayaan mo lang siya. Ayan. So, kahit na bumagsak yung price dito, hinahayaan mo lang siya. Ang problema lang, kapag bumagsak dito yung price, magne-negative ka. May halong ka ba? Diba? So, ngayon, the price is moving. So, diba kahit bumagsak yung price, hindi ka kinakabahan kasi maganda Diba? Ongoing siya, diba? That is the pros. But, syempre, ang cons niyan, kapag SL, negative talaga ang pera mo. Magne-negative ka, diba? Ngayon, opposite. With trail stops. Yes, trail stops. Anong pros? No negative or like lower chance of having negative PNL. Okay, that's the pro. Bakit? So select bar, replay natin ulit dito
Sana kayanin niya. Kasi nagdalag siya pag ganyan eh. May position tapos may entry. Buy. Market buy. Ayun, hindi naglag. Setup ko SL. Yung TP, wag na. Oh. Ngayon, nakita ko yung price, ayun, nag-break of structure. So, i-move ko ang SL ko ngayon, di ba? But kayo guys, kasi nakadepende naman yan sa SL gain way nyo, kung paano kayo nag-SL gain. Nag-break of structure. So, iwanan ko lang yan dito. SL gain na yan, ha? Ngayon, sabi mo, shit, bumababa na yung price. Di ba? Iwanan mo lang. Nag-break of structure, so it is just natural for me to do my SL gain. At least, meron akong sure ball na $4. Eh, ayun, pinitik ang SL gain ko. Yun ang pros niya. May positive 4 ako. Ano negative? Kapag SL, ano mangyayari? Hindi ka na makakakuha ng malaking reward. Or when I say reward, yung money. Kasi, tapos na yung trade mo. Solution yung for your con. Ano yung solution for the cons? Ano? Revenge trade, which is bad. Kasi what if nung nag-revenge trade ka, ay, tumuloy pa bagsak. What if hindi pala talaga para sa yung panahon na yan? Eto, anong solution for this one? Wala. You just let it. May solution ka dito sa yes trail stop for the negative thing or for the con. Kaso, bad thing yan. Diba? Kasi, kahit na ikaw, guys, manlulumo ka. But once again, that is normal. Part ng market, yung ganyang concept. If may SL gain ka, SL gain ka. So, anong pwede mong gawin? Kayo. Kayo bahala kung paano nyo gustong i-approach. Kasi tingnan nyo if ulitin ko siya, let's say ulitin ko siya, ulitin ko. Kahit na anong placement mo, okay, kahit na anong placement mo ng iyong SL, okay, pakita ko lang SL placement ko dito lang. Hindi ko naalisin yan. Sige, willing ako. Ganyan na lang gagawin kong SL gain ko. Nag-SL gain ka pero negative pa din. Pero tingnan natin anong gagawin ng market, ha. Okay, ayay. Good shit. Diba? Ayun. So, negative ka pa. So, guys, kayo na lang bahala kung paano niya siya sukatin. Kasi sa trail stop, mas mababa yung chance mo na magka-negative because yun nga, inaangat mo yung SL mo. You are securing profit. That is being careful. Diba? Sa no trail stops, you are being a systematic trader. Hinahayaan mo lang yung system mo na mag-work. May tiwala ka sa system mo, yes or no. Wala kang pakialam kung may loss ka. Ngayon guys, if tatanungin nyo ako, ikaw, Kots, ano pipiliin mo dyan sa dalawa? With trail stop or without trail stop? Based on my experience or backtesting as well, guys, laging nangyayari to. So, pinaghahalo ko. Ganito ginagawa ko. Kapag the price is sobrang taas na, diyan ako nag-move ng aking SL. Kapag ganyan nakataas yung price, tuturo ko. Wait lang. So, i-replay na natin yun, ha. Ito yung example na gagamitin ko, ha. Inahayaan ko muna siya na tumaas ng sobra bago ako nag-entry. I mean, bago ako nag-SL gain. Di ba yan? Wala. Iiwanan ko lang yan dyan. Di ba? Pwede nyo gawin to. Ngayon, hanggat hindi nagkakaroon ng third break of structure, first, second, third, pwede kayo mag-antay ng fourth break of structure, di ba? So, antay ako na ma-break tong structure na to. Kapag na-break to, ay move my SL na. Ganon. Na-break na, move ako SL ko, dito lang. Okay, or pwede rin positive na. I-ensure nyo na may positive na kayo. Ngayon, ang tawag dito, pagka ganyan, yung movement nyo, break even lang. Kasi nga like, zero talaga. As in. So ngayon, break even, pwedeng ganyan. Kasi what is the chance of the market going back to that, diba? Kasi nakalong ka. Parang isipin mo, long yan eh. Bakit babagsak ang price? Eh, what if mali yung analysis mo? What if bumagsak? But, once again, let's continue. Angat ko na yan. Diyan ako mag-i-start ng pag-angat. Kada break of structure niya, angat ko na siya. Isa-isa lang.
Break of structure ulit. There we go. Meron na ba? Wala pa. Wala pang break of structure. Ayan, nag-break of structure, di ba? Angat ko na yan. Isa-isa lang. Ganun. Pwede yung ganyan. Kumbaga, ide-delay mo lang siya ng kaunti bago ka mag-trail stop. But once again, nasa style mo naman ng trail stop yan eh. Kasi what if nandyan, tas gumanto? Oh, wala tayong magagawa guys. That is the market. Pero, kung ako tatanungin nyo, ikaw coach, anong gagawin mo? Yun nga. Ayoko na nung delay-delay na ganyan. Dito ko na ito-trail stop yan. Kasi sayang. That is large profit na. Diba? Large profit na yan. Break of structure ulit. Wait ako break of structure. Nag-break of structure, angat SL, confirm. Nag-break of structure. Wait lang. Ayun, nag-break of structure, angat SL, confirm. Ganyan. Ganyan ako nag-SL gain. Or tail stop. Nag-angat, confirm. Ganyan. That's the best way by the way. For me may onting delay sa una. And, ayun. So, ibig sabihin, yes, pwede yung timbangin. But, of course, meron naman mga paraan, diba? Which is, ayun nga, delaying. Delay mo yung trail stop mo. Diba? Delay trail stop, that's the best for me. Kasi, ang pros mo nun, lower chance of having negative PNL, di ka din kaagad ma-SL. Gain. Ano cons nun? Kapag SL ka, same pa din ang cons nun. Kasi nga, what if pa-SL ka pa din? Solution still the same. Revenge trade. So guys, kayo na bahala tumimbang sa apat na yan. Nabigay ko naman na yung insight ko. And nagpakita rin ako na example kung ano yung mga strengths and weaknesses nila. So for the next vid, what we're going to do is discuss the concept of, the concept of nice, meron ditong Big Boss. Ayan, mag-discuss ako ng concept ng Big Boss. Okay? And dito na lang ang gagawin yung Big Boss. Okay? Para makita nyo na lang yung concept niya. Okay? Actually, sige, sa Mexi natin gawin sa demo trading. So once again guys, thank you so much. So this is trail stop. Meron pa pala akong prinamis. Sa next video na lang, discuss natin tong mga nandito. Ito. Kaso, itong trigger, saka trailing stop. Tingnan natin kung paano sila nag-work. Okay? Sa next video. And then after that, saka tayo magpupunta sa Big Boss ni Dads, no? So once again, that's all and see you sa next video.